Potpot and Friends na mga kabarangay. Isang magandang umaga mga kabarangay. Nako, araw na naman po ng tawanan, kulitan at syempre nagagandahang kantahan dito yan sa Barangay FM Forever. No, isang magandang umaga at welcome nga sa programang Potpot and Friends. My name is Papa Kulit, ang gigising sa katawang lupa mo, baby. Wow. Sa mga tulog pa at hindi patanggap na may pasok na, ay nako, Tuesday na, hindi patanggap. Sobra naman yan. Diba sa mga kaparigay po natin, kasi nga nakapag-long weekend, diba nung kamakailan. So yung katawan po natin hindi pa ready, diba, para sa harapin ng isang buong weekend mga kabarangay. Ang long week pala, no? Pero, no, mamaya pala, may sasabihin ako. About sa ano, kasi ewan ko, siguro nakikita nyo na rin yun sa Facebook, pero may long weekend na naman. Oo. May long weekend na naman na darating mga kabarangay at napakalapit. Oo. Naku, kayo sa mga nabiting ng long weekend, meron po naman isang long weekend pa mga kabarangay. Kaya sa mga lonis po natin, siyempre sa mga gusto pong makipagbidahan, text na po sa barangay text naman natin, 0950-7381-028. Live din po tayo sa Barangay FM 97.5 live mga kabarangay. Siyempre live na po sa ating Facebook at siyempre narito pa sa radyo mga kabarangay. Share nyo na po ang ating live mga kabarangay. Kasama mo natin Magdi Saven sa kantang Imahe dito sa Barangay FM. Pabalik pa tayo kabarangay. Welcome back sa Potpot and Friends. Ayun nga kanina, no, nasabi ko nga sa mga nabitin sa long weekend, may paparating pa palang long weekend ka barangay. Kung makikita nyo po sa kalendaryo ngayong Abril 6-7 kabarangay, Saturday, Sunday yan kabarangay. Tapos Monday may pasok. Ngayon April 9 ay araw ng kagitingan mga kabarangay. At sa iba nating lugar, sa 10, sa Wednesday, Idil Fitir, mga kabarangay. So yung 8, mag-sick leave ka, mag-file ka ng leave. So 5 araw yan, walang pasok. Tinuturuan eh. Pero sa iba nating lugar may Idil Fitir. Hindi ko sure ko dito meron sa Palawan. Pero yun nga, sa 9, araw ng kagitingan yan mga kabarangay. So, 4 days agad, wala pasok. Grabe! The next day, pasok mo na. It's either Thursday o Wednesday na. Wow! Grabe ka, April. Pero sa totoo lang, kung ako lang, ito yung buwan na gusto ko na matapos na kagad kasi ang init! Ang init, di ba? Parang feeling ko kung ano yung nararamdaman ng siopaw. Ay naku, yun yung pakiramdam ko. Pag nasa kwarto ka, feeling mo parang ang siopaw, di ba? Siya, pabalik pa ba tayo mamaya? Kasama muna natin. Kakabarangay, wala pa pala. Commercial muna tayo. 6:32 ngayong umaga. Ay nako, isipin nyo kabarangay, ngayon, sa totoo lang, dapat we celebrate small things. Diba? Small things, small wins. Lalo na ngayon, isipin mo, kung dati, hirap kang bumangon ngayon. Ngayon, sa sobrang init, mapapabangon ka talaga. Diba? We celebrate small wins. Isipin mo yun. Dati hirap na bumangon ngayon. Ikaw na ang kukusang bumangon ngayon sa sobrang init. Ganun yun. Diba? Pero parang awa nyo na. Kung ito yung buwan, kung tao lang, sana matapos po agad ito. Please lang. Kung pwede nung namin paalisin tong buwan, ito yung buwan na, hay nako! Ang init! Diba?
sumpa ka ron. Kaya sa mga kabarangay po natin, mga lalabas ha, pag lalabas kayo, kunyari, saan man kayo pupunta, magdala po kayo ng tubig na malamig. O kung hindi naman po, wag na po masyado maglalakad. O kung may lakad man, diba, mapunta sa ilog, mapunta sa dagat, diba yung mga lugar kung saan magiging fresh na fresh tayo. Kasi tumataas, pumapalo ng 38, nagpo-40 minsan yung heat index mga kabarangay. Kaya naku, ingat po mga kabarangay, lalo na po ngayon, baka heat stroke po tayo, no? O siya, ito nga, pag-uusapan na po natin sa Potpot and Friends. Mga kabarangay, ito nga po, alam mo naman tayo mga Pinoy, ang dami po nating ginagawa na kung saan, kapag ginawa po natin ito, napaka-Pinoy po talaga. Very, very Pinoy. Ika nga, kapag ginawa mo to, isa kang tunay na Pinoy. At dahil dyan, pag-uusapan po natin for today, hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi mo to ginagawa o ginagawa o gagawin kabarangay. Sa inyong kasagutan, pamida, 0950738108 mga kabarangay. Yan po ha. Hindi ka isang tunay na Pinoy kapag hindi mo ito ginagawa o gagawin kabarangay. O siya, dahil po dyan, simulan na natin ating potpotan mga kabarangay. O sige, bigyan ko muna kayo example ha. Example mga kabarangay. Hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi ka nagkakape kahit sobrang init. Kaya kanin is life, di ba? Ganon, di ba? Ang Pinoy, hindi mabubuhay nang walang kanin eh. Not exactly kabarangay, pero alam mo yung tipong ang Pinoy kapag kakain, di ba? Hindi ba kukumpleto ang sinasabing kain kapag walang kanin? Oo, kasi tingnan mo nag-noodles na lahat-lahat. Carbs yun. Mabigat sa tiyan yun. Nagtinapay na lahat. Mabigat sa tiyan yun. Carbs din yun. Walang kanin. Hindi kompleto. Maghahanap pa yan. Di ba? Asan yung kanin nyo? Pahingi naman. Diba? Ganun ka Pinoy. Kumain na lahat ng mga sobrang bigat sa tiyan, hindi pa rin kompleto. Dahil dyan, ito sa text line po natin, sabi dito, good morning po. Tunay na Pinoy ka kapag nagja-jacket ka habang mainit. Ayan. Diba? Kasi ito tayo mga Pinoy, ayaw nating maitiman eh. Alam mo yung mas okay na magkanda pawis-pawis yung mga kasingit-singitan natin. May singit na kilikili, diba? Sa mga liig, kanda baho na tayo sa pawis natin. Pero yung mangitim, ayaw natin yan. Pagpaka-Pinoy, kaya ang ginagawa, nagja-jacket. Kasi nga ayaw mangitim. Babalik pa tayo mamaya, kasama muna natin 5 for Fighting sa kantang Superman dito sa Barangay FM Forever. $6.55 na po mga kabarangay. Yun pa rin ang pinag-uusapan. Hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi mo to ginagawa. Sa iyong kasagutan, pamida 0950738108 mga kabarangay. Live na rin po tayo sa Facebook, kaya nako, opo, live na tayo mga kabarangay. I-share nyo na rin po ang aming live mga kabarangay. Salamat po. Sabi dito, galing kay 281, hindi ka tunay na Pinoy kapag wala kang lalagyanan ng ice cream sa freezer nyo na ang laman ay isda o karne. Nako. Di ba? Alam mo, ang sakit sa yan yung mga unang heartbreaks natin nung kabataan natin. Kasi, hindi pagbukas mo ng ref, di ba? Uy, ice cream! Di ba? Magugulat ka. May ice cream. Tapos pagbukas mo, isda yung laman.
Hindi pa nakaliskisan. Di ba? Ang sakit sa pakiramdam nun kasi nga, syempre excited ka, ice cream yun eh. Diba, hindi naman lagi tayo nag-ice cream eh. Diba, ang ice cream seasonal lang din sa atin sa Pilipinas eh. Diba? O di naman, kaya kung talagang mainit, dalawa lang naman ang reason eh. Diba, it's either may nangyayaring maganda, diba, o siguro sobrang init nung araw na yon. Kasi ang common na ice cream natin talaga, yung mga nalalako-lako dyan sa labas na ice cream, hindi yung mga nasa tumbler, yung mga nasa ganyan, diba? Yung mga nasa box, yung malalaking lalagyanan ng ice cream. Hindi natin common ice cream yun eh. Oo. Nako, babalik pa tayo mamaya. Kasama muna natin Zach Dabunlo sa kantang Gusto. Dito yan sa Barangay FM Forever. Ay nako, alam niyo po ano nakakamiss ngayon? Ulan. Tinitignan ko pa lang yung alas 7 pa lang ah. Alas 7 pa lang ng umaga ngayon. Feeling ko alas 10 na. Grabe yung araw ngayon, oh. Sumpa aron. Ingat mga kabarangay sa mga lalabas. Kung wala naman pong dapat, asikasuin sa labas, walang tatrabahuin, di ba? Huwag na lang po muna lumabas ngayon. Sa bagay, kahit di kayo lumabas, mainit pa rin sa loob ng kwarto. Saka makakita electric fan bumubuga ng apoy. hindi na yung lamig, di ba? Init na ibinubuga ng electric fan eh. Ay siya, yan pa rin ang pinag-uusapan. Hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi mo ito ginagawa. Sa iyong kasagutan, pamina, 0950-738-1028. Sabi ho rito, hindi ka tunay na Pinoy pag wala kang tabo sa CR. Ay, totoo ito. Ito ngayon sabi nga nila, lalo na pag foreigner, pag first time mo sa isang country like Canada, 'di ba? Amerika, ang Pinoy hindi mawawalan ng tabo. Kaya pag once na pumunta ka sa isang bahay at nakakita ka ng tabo, Pinoy yung may-ari ng bahay na yun. Sigurado. Kay Acero daw, yan, good morning. Sa Bong Water Refilling Station, maraming salamat sa pakikinig. Good morning po. Pinoy ka kapag nagpakulo ka ng tubig para sa kape mo, pero pinapalamig mo muna o lalagyan ng tubig na malamig bago inumin. Ay, guilty ako doon. So, kasi ganito ako barangay. Ito po ang aking ang aking pag-iisip patungkol sa kape ka barangay. Nagigets ko naman, so wala naman akong problema sa yung alam mo yun, nagpapainit ng kape, ay ng tubig, nagpapainit ng tubig para magkape. Yung tipo, yung umuusok-usok na, 'di ba? Tapos lalagyan nila ng kape 'yon. Gets ko yun. Walang problema, mainit yun. Ini-enjoy nila yung gano'n. Pero ako kasi kabarangay, gusto ko mainom agad yung kape. So, ang ginagawa ko, lalagyan ko ng tubig na malamig. Para, pagkatimpla, kunting mainit, kunting malamig, para pa-enjoy ko na agad na inumin. Hindi pa tagal-tagalin pa, pa. Puro ihip-ihip, sabay mababaso. Tapos magagalit, ang init-init ng kape naman na to. Kaylin, good morning daw. Kape at kain po tayo. Ay, naku, yan po talaga yung sinasabi ko po. Pag may nag-imbita po talaga sa akin, dapat pinapadalan po ako dito. Ha? Ay, ang kapal na mukha eh. Babalik pa tayo mamaya, kasama muna natin 3 Doors Down sa kantang Here Without You dito sa Barangay FM Forever. Mga ilang beses na kayo naliligo ngayon sa isang araw, kakabarangay? Siguro naman yung mga hindi naliligo, di ba? Ewan ko na lang. Siguro di ba, nung mga panahon na kung saan malamig pa, di ba, lalo na alam mo, ang weirdo nga ng panahon, no? Noong January hanggang February at nitong mga part ng March, sobrang lamig.
Tapos dito namang ng April, sobrang init. Pwede bumalik na lang tayo sa sobrang lamig. Mas okay pa yun eh. Mas okay pa yun. Ito hindi talaga. Sapa tayo mga kabarangay. Sabi dito, pinigyan mo pa rin ng pinag-uusapan this morning. Mga kabarangay, hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi mo ito ginagawa. Sabi ho rito, galing kay Miss K, sabi niya, good morning Paps, hindi ka tunay na Pinoy kung hindi mo sinasawsaw ang pandesal o tinapay sa kape. Nako, number 1 good combination. Kape at tinapay. Isasawsaw. Sarap. Dito makabyud. Balik tayo mamaya. Dito yan sa Barangay FM. Forever! Hanggang hindi na natapos yung kanta, puro Total Eclipse of the Heart lang. Total Eclipse of the Heart! Total Eclipse of the Heart! Naghihintay ka na. Teka, ba't parang di pa tapos yung kanta? Ay, nako! Welcome back sa Pod with your friends. Yan pa rin ang pinag-uusapan mga kabarangay ngayong umaga. Hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi mo ito ginagawa. Sa inyong kasagutan, pabida 0950-738-1028 mga kabarangay. Dahil po dyan, basta pa tayo kasagutan, pabida ng ating mga kabarangay. Sabi dito, hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi ka tawag dyan. Ang tawag dyan? Paano to? Paano to basta? Yung iba naman kasi, Jejimon talaga yun. Pagpasensya na, hirap mo talaga basahin yung Jejimon na pagpasensya nyo na. Hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi ka nangungutang o nagsasaro na yun. Sa mga hindi po nakakaalam, kabarangay, sa mga ano po natin yan, normal kasi sa atin, lalo na kapag tayo nagpapakain, kabarangay, Pinoy na Pinoy kapag, kunyari, sa handaan, diba, may mga tsibugan na ganyan, mga piyesta kung saan, diba, napapadalas ang pagkain is sobra-sobra po sa mga bisita. Ang nangyayari, oo, nagkakaroon na tinatawag na pabalot. Ngayon siya tinawag na Sharon Cuneta kasi nga, balutan mo ako. Yan. Balutan mo ako. Ay, sana. Pag doon na, nagsisibalot na yan. Yun, doon nagkaroon ng Sharon Cuneta. Sabi dito, pag hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi mo kilala si Marisol, si Marites at si Maldrid. Nako. Hindi ko kilala si Marisol. Sino si Marisol? Tsaka si Maldrid. Mildred. Si Marites lang yung kilala ko. Alam mo, napaka-inventive ng Pinoy, no? Yung tipo na, oo, wala naman yan dati, Marites. Nagbigla nagkaroon ng Marite. Yung Marites na pangalan dati hindi, kumbaga, hindi pa ganyan ka dungis pakinggan. Ngayon, naging yung Marites, pag narinig mo na, ayan na, puro chismis na yan. Dati matino pa ang pangalan na Marites di ba? Ngayon, pag narinig mo yung salitang Marites at na-associate ka sa pangalan na Marites, ibig sabihin nun, chikadora ka, gano'n, chikadoro. Tumpa. Sabi dito, good morning po Papa Colette. Hindi ka Pinoy kapag hindi ka magulong kausap. Yung tipong tatanungin ka, ibabalik sa'yo, tanong din. Yung tipong yung tipong ganito. Oo, nilagigets ko yung sagot mo. Yung tipong ganito. Yung pag tinanong ka, kunyari, simpleng tanong, kunyari magpapagas ka dyan sa mga gasoline station. Sir, magpapagas ka po? Magpapagas? Magpapagas ba ako? Yung sagot yung inuulit. Tapos patanong pa. Hindi
Hindi po, teka lang naman. Bakit kailangan mo pang itanong? Alam mo naman kung anong purpose ko dito. Diba? Yung mga tipo ng mga tao na pag pumunta ka sa isang lugar, itatanong pa nila kung ano yung gagawin mo. Ay, naku, pero alam mo naman yung kung anong gagawin nila. Like yan nga, syempre, yung sa kainan, di ba? Kakain po ba, sir? Ay, hindi, manunood lang ako dito. Magsa-sightseeing lang ako. Tapos sila po yung mga chismoso na nakatambay sa tindahan na nag-aabang ng pagchichismisan. Saan doon? Kasi ganito ang marites, kaya nabuo ang salitang marites. Kasi ang ano meaning po niyan is mare, tapos yung test is ano, may chismis. Oo, parang ganun yun. Kung bubuonin mo yung word, mare may chismis, marites, ganun yun. Oo, ganun yata yun. Ganun yata yung pagkakabuo ng word. Kaya siya naging marites, kasi mare meron akong chismis. Yun, ano yung meaning ng Maldred? Balik na mamaya. May nagtitext talaga ng love life pa rin dito eh. Balik na mamaya sa Barangay FM. Forever ka Barangay. Good morning. Ayun, buti naman may nag-message. Yung marites, ganito. Ang marites is combination of mare, anong latest. Kaya siya nabuo, naging marites. Ayun, natanda ko na rin, oo. Pero salamat sa pag-message 281. Yan. Mare, anong latest, combine, marites. Sino si Marisol? Paano na po si Marisol? Kasi yun ang combination nun. At yun hanggang ngayon, si Marites ay buo pa rin. Wait, ano pa rin siya ngayon. Hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit. Ay, nako. Siya, welcome back sa Portman and Friends. Pinag-uusapan pa rin mga kabarangay. Hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi mo ito ginagawa. Sa inyong kasagutan, pabida 0950738108. Good morning daw po ay kay Janet. Oy, good morning po, Potpot and Friends, Papa Kulet. Maraming salamat, magandang umaga. Sabi rito, hindi ka tunay na Pinoy kapag ayaw mong i-reveal ang tunay na edad mo, Papa Kulet. Ay, oo. Karami ng Pinoy, no? Ayaw sabihin yung edad. Sa totoo lang. Tsaka napansin ko, ito lang. Meron ako napansin. Pag kinakausap tayo about sa edad, like ganito, hindi natin agad sinasabi, like, ilang taon ka na? Kunyari, 3 years old na yung anak. Yung anak is 3 years old. Tatanungin, ilang taon na po yung anak nyo? Magpo-4 po. So meaning 3, hindi po magpo-4 po. Diba ang gulo? So meaning 3 ka 3 years old. Diba? Tapos hindi po magpo-4 pa lang po. Kaya ka, magpo-3 years old. Ina-advance, diba? Hindi agad sabihin eh. Pwede naman sabihin 3 years old. Sasabihin magpo-4. Yun pa talaga yung sasabihin. Sabi dito, hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi ka mahilig sa video. Okay, ay nako, kabarangay. Kung pwede nga lang ang video okay, ipasok sa banyo, ipinasok na po natin yan sa banyo. Ganun po tayo kahilig sa video okay, kabarangay. Yung pwede lang kung ikasama sa itong pagtulog yan, isasama po natin sa pagtulog yan, kabarangay. Ganon po tayo kahilig sa pagbibidyo okay, di ba? Mula umaga hanggang gabi, tulog na po yung aswang, tayo gising pa, kakakanta lang. Babalik tayo mamaya, dito sa Barangay FM, forever.
Welcome back sa Podpet and Friends, 8:19 in the morning. Good morning sa mga kabarangay po natin, na especially sa mga nagising na po ngayon. O, di ba? Sabi sa'yo eh. Hindi ka tatagal sa higaan mo ngayon eh. Yung mga tatagal po dyan, ang tawag po dyan, barbecue. Ulam na yan eh. Kayang tumagal sa higaan ng ganito. Oo, makasiopaw siguro yun sila. 8:19 na po ngayong umaga. Welcome back sa Podpet and Friends. Pinag-uusapan pa rin ngayong umaga mga kabarangay. Hindi ka nga tinatawag na tunay na Pinoy kapag hindi mo ito ginagawa. Sa iyong kasagutan, pamilya, 0950-738-1028 mga kabarangay. Sabi dito, good morning po. Hindi ka tunay na Pinoy kung hindi ka kumakain ng kinilaw na isda. Ang Pinoy ay palaban sa ano pang bagay matapang po. Speaking of kinilaw, meron yung kinakain ng kamakailan nung around 2020. Yung tamilok. Oo. 2020 yata yung sumikat. Alam nyo, masarap pala talaga yun. Oo, nakatikim na ako nun kabarangay. Masarap siya in fairness. Ano lang talaga siya. Yung texture niya lang, kakaiba. Pero masarap yung tamilok. Oo. Diba sumikat yun? Tapos bigla rin nawala. Sayang. Sana may, diba kasi nga, ang hirap niya rin ikunin. Kasi nga, nakukuha yun sa mga, correct me if I'm wrong sa mga yung, ba't ba yawak kasi nasa utak ko? Bakit ba yawak yun nasa utak ko? yung mga nandun, yung mga parang puno dun sa sa beach. Nasa utak ko po, promise talaga, bayawak. Hindi ko po alam kung bakit. Pagpasensya nyo na po ako. Pa-shoutout naman po kay, Jerry Palamuta. Ayan po sa mga taga-barang. Ayan, good morning po sa inyo. Happy listening po. Maraming salamat. Good morning sa iyo, Jerry. Sabi dito, hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi ka chismoso o chismosa. Ay, hindi. Ay, hindi. Hindi ako papayag dyan. Pero at least yung mahilig sa chismis. Ayan. Bagay, yun na nga din pala yun. Pero, hindi naman lahat ng ng Pinoy, chismosa. Oo, may mga iba namang pong Pinoy na may sariling buhay, hoy. Oo. Pero ito talaga, ang classic na Pinoy po talaga. Lalo na pag yung tipong pag hindi natin kilala yung isang tao kabarangay, sinisit-sitan natin. Alam mo, sa atin lang yan. As in, yun ang pinaka-isa sa mga classic na Pinoy na gesture na meron tayo. It's either yung pag hindi natin kilala, psst, psst, ganon, yan, ginaganyan natin. Sa atin lang yan. Promise. Yun ang sisit-sit. Yan. Pinoy na, yan ang classic talaga na Pinoy kabarangay, ng sisit-sit. Hindi isa sa buong mundo, walang marunong, hindi gumagawa ng ganyan. Tayo lang po talaga yung, kapag nga hindi kilala, o kaya, hoy, di ba, huy, o kaya, uy, di ba, o di kaya, pag may, ang panturo natin, kung hindi daliri, nguso. Nguso ang ginagamit natin minsan na panturo ng bagay. Lalo na, yung nguso natin, itinuturo natin sa isang bagay kapag sobra, alam mo yung, mas umi-intense yung pagnguso natin kapag mas malayo. Mas sumasarap yung bibig o pag kunyari may, yung bagay napakalayo, ngungusuan natin yan, tapos yung pagnguso natin, umi-intense, tas lumiliit, yun, gumagano, yun. Asan yung gamit natin? Yun. Yan. Ganyan na ganyan. Tayo lang yan. Promise. Sa atin lang yun.
Babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. Potpotin friends pa rin mga kabarangay. Welcome back. Dahil dyan, basa pa tayo ng pabida natin mga kabarangay. Magandang umaga po. Ay, kamusta naman daw po Papa Kulit? Pabati naman po kami dito sa May Tinigiban. Nakikinig po ngayon. Happy listening po. Especially dito sa mga kaibigan po namin kina Jemerlin, ayan po, at kay Emily na nakikinig. Maraming salamat po. Happy listening mga kabarangay po natin dyan. Sabi ko rito, pabida naman din po kami, nakikinig po na while eating breakfast. Wow! Yes, sa mga bago pa lang po nagagad, magandang umaga po sa inyo kabarangay. Babalik pa tayo dito sa Barangay FM Forever. Galing talaga ni Papa Buloy. Grabe. Kung meron nang magbibigay ng award dito, yun, si Papa Buloy ang unang makatanggap talaga ng award. Best DJ. Yes. Last part na po ng ating Potpotin friends. Hi, naku, good morning sa mga naging popcorn po ngayon. Grabe, no? Tinitignan ko yung araw ngayon kabarangay. Ang init ko, si Papa Buloy nga, biglang nangitim eh. Ang puti-puti nito ni Papa Buloy. Si Papa Buloy, ang kutis po nito, parang Disney princess. Ano po yan siya, malagatas po yung niya, yung, kawal na po siya ngayon. Spartan. Yun siya, maliit, kutis niya po malagatas. Oo, ngayon naging keso bigla. Last part na nga po na ating Potpotin friends. Good morning sa mga kabarangay po natin. Sa mga lalabas nga, like I said, dala po ng payong, o kaya panyo, kabarangay, di kaya tubig, di ba? Panglaban po sa init, kabarangay, dahil nga po, ito yung parang tanghali na, 12 na ba? Hindi ba yan, vitamins, di ba? Any na paglaban po sa heat stroke, kabarangay, sa init na nararamdaman po ngayon. Dahil nga, grabe, abnormal po talagang init po ngayon mga kabarangay, kaya doble ingat po. Dahil nga yun pa rin na pinag-uusapan, hindi ka Pinoy, hindi ka tunay na Pinoy kapag hindi mo itong ginagawa. 0950-73-81028 mga kabarangay. Sabi dito, hindi ka tunay na Pinoy Papa Kulit kapag hindi mo ginagawang jowa yung mas matanda sa'yo. Ahoy! Teka lang naman. Hoy, sa lahat mo ginagawa yon. Hindi lang po Pinoy ang gumagawa nun. Yung mga nagjojowa, tawag nila doon, sugar mommy, sugar daddy, di ba? Hindi lang, kaya nga may English word yun eh. Kala nyo dito lang yun? Hindi! May English word na ibig sabihin, ginagawa rin po sa ibang lugar yun. Hindi lang po dito sa atin. Pero, feeling ko nga mas marami dito sa Pilipinas yung gumagawa nyo. Yung mga nagsusugar mommy, sugar daddy po dyan. Ay naku, good morning po mga kabarangay. Well. Mga kabarangay, wala na po kung oras. Maraming salamat po sa pakikinig mga kabarangay. Siyempre, i-like nyo naman po ang aming mga pages. Papa Kulit 975. Siyempre, si mga kasama pa ba namin DJ, si Papa Buloy, Papa Roni, Mama Donna, at siyempre sa TikTok po at ang aming YouTube, ang Barangay FM 97.5 Palawan. Bukas ulit, magkarinigan ako nyo Papa sa umaga, Papa Kulit on the radio. Dito yan sa Barangay FM Forever!